Kahit patay na ang pinuno, ay patuloy pa rin na lumalaban ang mga natitirang mga aswang. Hindi naman lahat ay tinamaan ng maliliit na guhit ng kidlat. Kaya tumulong na rin si Lino sa pakikipagsagupaan sa mga iyon. Noong mapalingon kay Lino ang ibang mga aswang, ay sabay-sabay na tumakbo ang 5 sa mga iyon para salakayin si Lino. Naglabas si Lino ng punyal na yari pa rin sa kidlat. Pero nasa isang ruler lang ang haba noon. Talagang mababangis ang mga aswang na iyon at may tamang moves kung gumalaw. Ginagamit nila ang kanilang natutunan sa karate sa pakikipaglaban. Hindi katulad ng mga pangkaraniwang aswang na pagkalmot at pagdamba lang ang ginagawa. Iyong mga naroon ay sumisipa, tumatambling sa ere at nagdo-double jump kick. Kaya hindi rin nakaligtas si Lino na matamaan ng ilang mga sipa noon, lalo at marami sila. Umusal ang orasyon si Lino para pagganahin ang bilis ng kanyang pagkilos mula sa kakayahan ng kidlat. Pagsalakay ng 3 mga aswang ay mabilis niyang hiniwaan ang litid sa binti ng mga iyon, gilid ng braso at bato. Kaya kapag nalampasan iyon ni Lino ay napapasubsob na lang dahil sa mga natatamong pinsala. At dahil sugat iyon mula sa punyal ng kidlat, ay unti-unti na ring tinutupok ang kanilang laman hanggang sa lamunin ng baga ang buong katawan at bawian ng buhay. Nakita niyang may isang aswang na umakyat sa puno para talunan naman mula roon si Rosalia. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa isang puno at pumatong sa isang bato at nag-backflip, sabay sa lubong ng sipa sa dibdib. Kaya hindi nakarating kay Rosalia ang aswang na iyon. Seryoso sa laban si Rosalia dahil doon niya ibinubuhos ang lungkot niya sa pag-alis ni Roulette. Bawat saksak ay may gigil at talagang hindi tinitigilan hanggat hindi napuputol ang ulo ng kaharap na aswang. Kaya marami rin siyang bugbog dahil hindi niya sinasalag o iniilagan agad ang atake ng ibang mga aswang na mula sa likuran. Tinitiis niya lang ang sakit na tila nagmamanhid ang kanyang katawan dahil sa kalungkutan. Napansin naman iyon ni Lino, kaya inaasikaso na lang ni Lino ang mga aswang na umaatake kay Rosalia na nagmumula sa likuran. Si Tingting naman ay nagagawang laruin ang mga kaharap na aswang. Paikot-ikot sa sasakyan o di kaya sa mga puno, kaya hindi siya natatambangan ng sabay-sabay. Madalas 3 lang ang pinakamarami na sabay-sabay na nakakaharap niya, dahil kapag marami na ay muli siyang tatakbo para magpahabol paikot-ikot sa mga puno. Makalipas ang 15 minuto ay naubos na nila lahat ng mga naroong aswang. Pinagtulungan ni Lino at Tingting ang pagliligpit sa mga katawan. Si Tingting ang umihila patungo sa gitna, tapos lalapitan naman ni Lino isa-isa at dadampian ng kamay para paggapangan ng kuryente at maging abo. Samantala si Rosalia ay nakaupo lang habang nakasandal sa gulong ng kanilang sasakyan. Sobra ang hingal dahil sa pagod. Noong matapos ng magligpit ng mga aswang sina Lino, ay pinagtulungan naman nila ni Tingting na buksan iyong 2 malalaking gate na sumarado sa buong kalsada. Saka si Lino lumapit kay Rosalia. "Mahal, tara na, uwi na tayo. Kailangan mo na magpahinga." Tumango lang si Rosalia at nagpatianod noong buhatin siya ni Lino at ilagay sa gitnang bahagi ng sasakyan. Sabi naman ni Tingting, "Kuya Lino, dyan ka na rin umupo sa gitna para magkatabi kayo ni Rosalia. Ako na magdadrive." "Okay, sige Ting. Dahan-dahanin mo lang ang takbo para hindi magalaw masyado." "Okay, sige Kuya Lino. Ako na bahala." Sagot ni Tingting at doon na umupo sa driver's seat at nagsimula ng patakbuhin ang sasakyan papauwi ng San Narciso. Makalipas ang mahigit 1 oras ay nakarating na sila sa bahay.
Tahimik na umakyat si Rosalia patungo sa kwarto. Sabi naman ni Aling Sally, "Anak, kumusta ang misyon nyo?" Sabi naman ni Lino, "Ayos naman po, Nay. Successful. Napas lang din namin ang isa sa malakas na opisyal ng Black Triangle." Sabi naman ni Gabriel, "Papa, anong powers nung pinuntahan nyo?" "Kaya niyang dumami, anak. Noong una, naging 3 siya. Tapos gumamit siya ng technique na tinatawag na speed mirage o after image technique. Ginagawa iyon sa pamamagitan ng pagtakbo ng mabilis paikot-ikot. Halimbawa, yung nakalaban ko, naging 3 ang katawan niya, literal yun. E di parang 3 tao na sila. Tapos tumakbo silang 3 ng mabilis paikot-ikot sa akin. At naging 9 na silang lahat. At sa bilis nilang tumakbo, ay hindi ko na alam kung sino sa kanila ang totoong kalaban o speed image lang." Paano mo yun natalo, Papa?" Tanong muli ni Gabriel, tapos dumagdag rin si Aling Sally. "Oo nga naman, anak, parang ang hirap na noon kung 9 na imahe na ang nakikita mo na pumapalibot sa'yo at umaatake rin." Sabi naman ni Lino, di ginamitan ko ng maraming guhit ng kidlat, kulang pa nga ang 9 eh. Kahit pa siguro maging 20 o 30 na image pa ang nasa paligid ko. Wala pa rin silang kawala dahil masyado ring marami ang guhit ng kidlat na pinabagsak ko sa lupa. At kapag iyon ay may tinamaan na isang totoong katawan, ay kukonekta na rin iyon sa pinakamalapit na isa pang katawan. Kaya magdidikit-dikit ang koneksyon. Kaya kisay silang lahat noong tinamaan ng kuryente. Ganun lang ang ginawa ko. Sabi naman ni Tingting, "Oo nga, ganun nga ang ginawa ni Papa mo. Kaya pati kami ni Mami Rosalia mo ay muntik na rin kumisay dahil hindi naman kami malayo sa kanya. Mabuti nga at may nayakap kaming malapit na aswang. Tapos noong tamaan sila, ay saka ko naman tinadyakan ng malakas para hindi rin kumonekta sa akin ang kuryente noon." Uy ka ni Tingting nang nakangiti, pero tila may sama ng loob. Sabi naman ni Lino, "Kaya ako nga kayo pinagsusuot ng rubberized gloves, di ba? Hindi lang iyon pansapin sa kamay, para hindi rin kumonekta sa inyo ang kuryente ng kidlat." Natawa naman si Aling Sally sa diskusyonan ni Lino at Tingting. Tapos sabi pa noon, "Napaano iyon si Rosalia? Bakit parang lantang gulay at parang natalo sa laban?" "Hindi po yun tungkol sa laban, Nay, kaya siya nagkaganon. Tungkol pa rin sa pag-alis ni Roulette ang ikinalulungkot niya. Parang nakababatang kapatid na kasi ang turing niya kay Roulette eh. Kaya nga spoiled yun sa kanya. Lahat ng gusto ay binibigay niya." Sabi naman ni Aling Sally, "Oo nga eh, masyadong inispoiled. Pati ikaw, kasamang ipinapahiram." Sabi naman ni Lino, "Nay, hindi naman siguro yun ganun. Siguro, oo, minsan, nangyari yun. Pero minsan lang. Hindi rin naman ako komportable kapag ganoon. Kaya nga, mas gusto kong sa kwarto nila Mariposa matulog kaysa sa kwarto namin dahil naroon nga si Roulette. Tsaka, balik tayo sa totoong dahilan kung bakit nanatili pa sa atin ng matagal si Roulette. Hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil sa pakiusap ko para matulungan kami na mahanap ang pinagtataguan ng mga huling miyembro ng Black Triangle. Kaya kasama rin ako sa nag-spoiled sa kanya dahil may kailangan nga ako. At ngayong wala na siya, huwag na po natin siya pag-usapan. Nakakahiya naman, wala na ang tao. Pero parang sinisiraan pa rin natin at pinag-uusapan ng kanyang mga mali." "Ay, basta anak, hindi ako sumasang-ayon sa setup niyo noon. Pasalamat na rin ako na wala na siya rito ngayon." "Opo, Nay, alam ko naman po yun. Ano po, kakain na po ba tayo?" "Hindi pa, mamaya pa kaunti. Nagluto kasi ako ng humba, pero pata ng baboy ang ginamit ko at nilagyan ko ng isang malaking lata ng pineapple juice. Kaya pinapalambot ko pa para makain talaga lahat at maka-absorb ang mga pampalasa din nilagay ko." "Okay, sige po, Nay. Maliligo din muna ako." Sabi naman ni Tingting, "Sige Kuya Lino, maligo ka na. Ako naman nasusunod. Pero magkakape muna ako." "Okay, sige Ting." Sagot ni Lino at umakyat muna sa itaas para kumuha ng pagbibihisan.
Noong makapaglinis na ng sarili ang lahat, ay agad nang naghain ng panghapunan si Aling Sally. Tahimik lang si Rosalia habang ang lahat ay nagkakaingay sa kung ano-anong topic, lalo na sa mga plano sa paggawa ng mga taniman ng gulay. Noong matapos makakain, ay agad na ring umakyat sa kwarto ang dilag para magpahinga. Samantala si Lino naman ay nasa baba lang muna, nanonood sa paglalaro ni na Gabriel, Jenjen at Buboy noong mga text. Noong mapansin ni Gabriel na nakatingin sa kanya ang kanyang ama, ay sabi pa noon, "Papa, saan ka matutulog ngayon?" Sabi naman ni Lino, "Doon muna anak, sa kwarto namin ni Mami Rosalia mo. Sad kasi siya ngayon sa pag-alis ni Tita Roulette mo, kaya sasamahan ko muna." "Ako rin po, Papa, ay sad. Pero okay lang po na doon ka muna kay Mami Rosalia kasi wala siyang kasama. Ako naman, palagi ko naman kasama si Mama Mariposa." "Oo anak, hayaan mo kapag okay na siya. Doon ako ulit matutulog sa kwarto nyo." Tumango lang ang bata at nagpatuloy na sa paglalaro. Noong sumapit ang alas 9 ay tinawag na ni Mariposa si Gabriel para mapainom ng gatas at madala na sa itaas nang makapag-ready na sa pagtulog. Si Lino naman ay nasa baba pa rin habang kaharap si Tingting. Sabi naman ni Tingting, "Kuya Lino, parang ang sarap mag-inom ngayon ah. Marami pang natira sa ulam natin na humba na pata. Tapos malamig ang panahon. Gusto ko hard, Gilbis na may lime juice." Sabi naman ni Lino, "Di sige, bili ka." "Hala siya, as if naman may tindang ganun sa mga maliliit na tindahan rito." "Saan pala?" Di sa mga convenience store, doon pa sa sentro." Di tara, bili tayo." Wika ni Lino sabay tayo. Sabi naman ni Mang Roland, "Anak, saan kayo pupunta?" "Bibili po tayo ng maiinom na alak." "Nako, ayos yan anak. Naisip ko na rin yan dahil malamig talaga dito sa lugar natin." Di sige po, dadamihan ko na lang ng pagbili para may stock tayo, kagaya sa San Pablo." "Okay sige anak, saglit lang at ipagbubukas ko kayo ng gate." Sumakay na si Lino sa sasakyan. Tapos si Mang Roland naman at Tingting ang nagbukas ng magkabilang pinto ng gate. Noong makalabas ang sasakyan ay si Mang Roland na lang ang nagsara noon. Bumiyahe pa ng mahigit 10 minuto sina Lino hanggang sa makakita sila ng grocery, pero malapit na rin iyon magsara, kaya dali-dali na silang pumasok. Kumuha sila ng 5 pirasong malalaking Gilbis at 5 rin ng lime juice, tapos mga mani at 3 box ng soft drinks na 1.5, Coke, Sprite at Royal, tsaka maraming mga fruit-flavored juices. Agad na nila iyong dinala sa counter dahil nag-announce na sa speaker na malapit nang magsara ang nasabing grocery. Noong makuha ng mga pinamili ay agad na rin silang umuwi ng bahay at nag-inuman nga silang 3 kasama si Mang Roland. Samantala, 4 na grupo ng mga estudyante ang umalis ng umagang iyon para sa kanilang camping sa kabundukan ng San Narciso. School organized ang camping na iyon. Bawat grupo ay binubuo ng 8 college student at 1 professor o camping instructor para merong magga-guide at magpa-facilitate ng mga activities na gagawin sa buong magdamag. Masasabing hindi kalayuan ang kanilang pinuntahan magmula sa mismong sentro ng bayan ng San Narciso. 6 na oras sa mabagal na paglalakad ang kanilang destinasyon. Kung lalakarin iyon ng may pagmamadali, ay makakarating lang sa loob ng mahigit 4 na oras. Dahil sa educational camping ang purpose ng lakad na iyon, kaya naman mabagal talaga ang usad nila. Lalo at mga maaarte at masisela ng mga estudyante ng Saverville College ang kasama. Karamihan sa kanila ay anak ng mga prominenteng tao sa lugar, maging sa Kamaynilaan. Kaya masasabing VIP ang treatment sa bawat isa sa kanila
ng kanilang mga instructor. Alas 10 na umaga umalis ang grupo, pero pasado alas 4 ng hapon noong makarating sa usual camping site ng school. Halos taon-taon ay may ginaganap talaga na camping sa site na iyon. Iyon nga lang, 2 taon ang lumipas na pinahinto muna ang camping activities. Gawa ng sunod-sunod na hindi maipaliwanag na kaguluhan sa lalawigan na makakaapekto sa safety ng mga estudyante. Pero dahil sa naging tahimik na rin naman sa taong iyon, kaya inaprubahan na ng school administration ang pagpapatuloy ng camping activities. Isa kasi iyon sa inaabangan ng mga estudyante, lalo na ng mga anak mayaman na tanging syudad at sentro lang ang alam na lugar. Kaya kakaibang adventure experience sa kanila ang paglalakbay ng ilang oras sa kabundukan ng San Narciso. Doon na rin sila tuturuan kung paano gumawa ng apoy sa pamamagitan lang ng pagkiskis ng kahoy sa mga tuyong dahon, pati na rin ang iba't ibang paraan ng pagtatali. Maging ang pagluluto gamit ang kawayan ay itinuro rin, at ang pangunguha ng iba't ibang gulay na ligaw sa kagubatan. Pero ang totoo, niluto lang nila iyon at walang kumain dahil mga anak mayaman nga ang mga kasama at hindi kakain basta-basta ng mga pagkain na hindi nila kilala. May mga dala silang mamahaling dilata at iyon ang inulam nila sa kanilang nailutong kanin sa loob ng kawayan. Sumapit ang alas 7 ng gabi, tapos nang makakain ang lahat. Pinagawa naman sila ng 4 na bonfire dahil 4 na grupo naman sila dahil meron silang isasagawang educational game. Naging masaya ang kanilang unang gabi sa campsite. Pagsapit ng alas 10 ay pinapasok na sila ng mga instructor sa kanilang mga tent para makapagpahinga na. Lalo na at sa kinabukasan ay marami silang gagawin na mga fun activities. Noong makapasok na ang lahat sa kanya-kanyang mga tent, ay nag-usap ang 4 na instructor, 2 babae at 2 lalaki iyon. Sabi noong medyo batang instructor, "Sir Marvin, wala ba kayo napapansin kanina?" Sumenyas naman iyong senior instructor na wag munang maingay at doon sila mag-usap sa unahan. Pagkarating roon ay sabi naman noong 2 babaeng instructor, "Napansin mo rin pala yun, ma'am. Pakaramdam ko kasi parang maraming mga nilalang ang nagmamasid sa atin sa paligid." Sabi naman noong isa pang lalaking instructor, "Oo, napansin ko yun. Pero hindi ko lang din sinabi dahil baka matakot ang mga estudyante at magpanik." "Ano ba kasi yun?" Saglit na nag-isip ng kanyang sasabihin ang senior instructor na may kaunting ideya sa nangyayari. "Oo, napansin ko rin yun. Pero sa sitwasyon natin ngayon, ay nasa gitna tayo ng kagubatan at wala tayong magagawa. Maging vigilant na lang muna tayo. At kung kailangan lumaban ay lalaban tayo para protektahan ang mga estudyante. Magpalit-palitan tayo sa pagbabantay. Kami muna ni Miss Pamela ang magbabantay hanggang sa alas 12 ng hating gabi. Tapos kayo naman Julius at Miriam, mamaya ang magbabantay. 12 a.m. to 5 a.m. "Okay, sige Sir Marvin." Wika pa ng 3. Tapos natulog na sa kanya-kanyang tent ang 2 instructor, habang ang instructor na si Marvin at Pamela naman ang nagbantay at naroon sila sa may puno na kasandal. Nakikita nilang may mga liwanag pa ng cellphone at tablet sa loob ng mga tent. Kaya tumayo ang instructor na si Marvin para sawayin ang mga iyon. "Girls, tama na yung gadget. Kailangan nyo na magpahinga ng maaga. Maaga rin kayong gigising bukas para sa mga naka-line up nating activities." "Sorry po sir," sagot naman ng mga nasa loob. Tapos bumalik na siya sa punong kanilang pinagpwestuhan. Pero laking pagtataka niya dahil bakit wala na roon ang kapartner niya sa pagbabantay na si Miss Pamela. "Pamela? Miss Pamela?" Tawag niya sa katamtamang lakas ng boses pero walang sumasagot.
Kaya naisipan niyang puntahan ang solo tent ng dalaga pero wala roon. Pinuntahan niya rin ang tent ng dalawa pang instructor pero hindi rin daw nila alam. "Sir, baka naman po nagbawas lang," sagot pa noong Miriam. "Oo nga pero may usapan kasi tayo na kapag magbabawas o may personal na gagawin ay kailangan pa rin talaga na may kasama para ma-maintain ang safety." "Sige sir, sermonan mo na lang pagbalik noon." Wika pa noong dalagang si Miriam at tinakpan na ang mukha dahil gusto nang makatulog agad ng maaga. Muli na lang bumalik ang instructor na si Marvin sa punong kanilang pinagpwestuhan. Wala talaga roon ang kasama niyang dalaga. Pero noong ilawan niya ang gilid ng puno ay naroon ang flashlight noon. Doon na nagsimula ang kanyang totoong pag-aalala na may kasamang kaba dahil hindi aalis ang dilag sa pwestong iyon na hindi dala ang flashlight dahil madilim talaga ang paligid. Hanggang sa makarinig sila ng alulong ng mga lobo. Napasabi na lang siya sa isipan, kailan pa nagkaroon ng lobo sa Pilipinas? Tapos nakita niyang lumabas na mga tent nila ang dalawa pang instructor. Sabi pa noong lalaking si Julius na isa ring instructor, "Sir Marvin, narinig mo yun?" "Oo." Sabi naman ng dalaga si Miriam, Sir, si Pamela po. Nakita mo na ba?" "Hindi pa rin pero nakita ko ang flashlight niya na narito sa gilid ng punong ito. Dito kasi kami nakapwesto. Tumayo lang ako para sawayin ang mga girls na itigil lang paggamit nila ng gadget at matulog na ng maaga. Tapos pagbalik ko rito ay wala na siya." "Naku sir, baka may nangyari ng masama kay Miss Pamela." "Oo nga anong gagawin natin sir?" "Ganito, tumawag kayo ng 4 na lalaki estudyante para samahan dito si Miriam na magbantay. Tapos tayo naman Julius, maglalakad-lakad tayo kaunti sa unahan para hanapin si Miss Pamela. Baka naman may extra siyang flashlight o di kaya ginamit niya ang cellphone na pangpailaw noong umalis siya." "Okay sir." Sagot naman ng lalaking instructor at tumawag ng 4 na lalaki estudyante. "Guys, kailangan namin ng tulong nyo. Dito muna kayo magbantay. Samahan niyo si Miss Miriam. Nawawala kasi si Miss Pamela, baka nagbawas lang nang hindi nagpapaalam. Kaya susubukan naming hanapin sa paligid. Lalo na sa direksyong ito dahil dito niya nailaglag ang flashlight niya." "Okay po sir." Sagot naman ng mga estudyante. Noong hahakbang na sana ang dalawang instructor, ay bigla silang nakarinig ng napakalakas na pagtili ng isang babae. At lahat sila ay iisa nang naiisip na ang boses na iyon ay ang boses ni Miss Pamela. "Miss Pamela!" Pasigaw na tawag ng professor na si Marvin at dali-dali tumakbo sa direksyong kinalalagyan ng flashlight. Agad na ring sumunod iyong lalaking si Julius. Naglabasan naman ang mga estudyanteng babae na nagmumula sa mga tent. Takot na takot ang mga iyon. Kahit anong gawin nilang pagpapakalma ay naghi-hysterical na ang mga estudyante. Samantala sa bahagi naman ng dalawang instructor, habang hinahanap nila ang nawawalang instructor na si Pamela, ay bigla na lang may mabilis na nilalang sa pagitan nila ang dumaan at tinangay iyong instructor na si Julius. Halos walang malinaw na nakita si Marvin sa mga tumangay. Basta para lang siyang nakakita ng bulto ng lalaki na malangis na dumaan sa likod niya. Pero hindi rin siya sigurado kung tao ba iyon dahil mabalahibo at medyo maitim. Natauhan na lang siya noong marinig ang malakas na sigaw noong si Julius. Pero tila pahina ng pahina ang boses noon. Kaya imbis na hanapin ay nagpasya na lang si Marvin na tumakbo papabalik sa campsite nila. Pagkarating roon ay sumalubong sa kanya ang mga naglalakihang mga mata ng mga estudyante na takot na takot. "Sir, ano pong nangyari? Nasaan na si Julius?" Tanong pa ng instructor na si Miriam. Pero hindi nakasagot si Marvin. Tila nahila pa atras ang dila niya at hindi niya magawang magsalita. Ilang saglit pa ay nasa paligid na nila
ang hindi mabilang na mga malalaking lobo. Tapos ang ilan sa mga iyon ay umangil ng malakas at nagpalit ng anyo. Saka naging anyong tao pero mabalahibo pa rin ang buong katawan at mukha. Sa takot ng mga estudyante ay nagpulasan ang mga iyon at kanya-kanyang takbo sa iba't ibang direksyon. Ang instruktor naman na si Marvin ay humarang sa gitna para hindi malapitan ng mga aswang ang kanyang mga estudyante. Pero mabilis siyang hinablot noong isang aswang at agad sinagpang sa leeg. Kaya mas lalo pang nagtilian ang mga natirang estudyante at nahimatay sa takot. Napangiti naman ang tatlong namumuno sa paksyon ng mga sinaunang gabunan dahil sa nakitang dami ng mga estudyante na naroon na kanilang magiging bihag, magiging pagkain at parausan. Sige na mga bata! Ano pang hinihintay nyo? Habulin nyo na yung mga nagsitakbo at dalhin sa kuta natin para masimulan na ang kasiyahan. Tapos iyang mawala ng buhay ay pasanin nyo dahil yan ang iluluto natin ngayong gabi para sa ating munting piging. Agad na ngang nagsitakbo ang mga aswang na nasa anyong lobo at mga nasa anyong tao. Sa bahagi naman ng mga estudyanteng nagtakbuhan sa dilim ay nahati sila sa 4 na grupo. Iyong unang grupo ay binubuo ng 10 babae at 4 na lalaki. Sila ang unang nahuli ng mga taong lobo, umas kilala sa tawag na orihinal na gabunan. Ipagpapatuloy pa sana nila ang paghahanap sa iba pang mga estudyante na nakatakas, pero narinig nila ang alulong ng kanilang pinuno na pinapabalik na sila sa kanilang kuta, kaya nagpasya na silang umuwi. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 329. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.